te, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Alam mo kapag trentahin ka na, ito yung era ng life mo na, magle-let go ka talaga. Marami kang ipapurge, marami kang aalisin sa buhay mo. Akala ko dati kapag trentahin ka or kapag adult ka na, dapat ang goal mo is magdagdag, mag-build, to pursue so many things. Kasi yun yung validation mo na successful ka, nag-grow ka. Pero nung nagtrentahin na ako, hindi lang pala about pagdadagdag ang buhay. In fact, kapag trentahin ka na, mas napapadalas na ang pagbabawas. Pagbabawas ng pangarap, pagbabawas ng taong toxic sa buhay mo, pagbabawas ng mga gawain kasi ayaw mo nang ma-stress sa life, pagbabawas ng pressure kasi bakit ka pa magpapa-pressure? Sino bang hinahabol mo? Trentahin is a season of release. Marami ka talagang dapat i-let go. At kapag hindi ka nag-let go, sasabog ka, Akala ko dati masama yung pag-let go. Akala ko dati it's a sign that something is wrong with me. Or that I'm a failure. When I let go of something, I failed that thing. I failed that opportunity or I failed that relationship. Then I realized letting go is not about you losing. Letting go is about you making space. Kailangan mong mag-let go para magkaroon ng space, yung mga bagong tao, bagong opportunity, bagong pangarap, at bagong relationship na alam mong mag-e-expand sa'yo or mag-a-allow sa'yo para mas mag-bloom ka pa. Kasi alam mo kapag nasa maling tao, nasa maling opportunity, at nasa maling space ka, pumapangit ka talaga. Pero kapag nasa tamang environment ka, nasa tamang pangarap ka, nasa tamang career ka, nasa tamang set of friends ka, mas gumaganda ka, mas nagiging ikaw yung sarili mo, mas nagbo-bloom talaga. Kaya naman, the more you let go of something that no longer serves you, the more na mas gumaganda ka talaga. 'Di ba kapag kaka-break mo lang, after nun laging merong breakup glow. Ang nakakalungkot lang, minsan, kung kailan naman nakipag-break or kung kailan naman nag-let go, tsaka naman nag-glow. So ako na-realize ko, hindi pwedeng masira ang glow ng trentahin na ito. Hindi pwedeng masira ang kapayapaan ng trentahin na ito. So that's why kapag naglinis ka na ng bakuran mo, kapag naglinis ka na ng tahanan mo, mas pili na lang yung mga taong pinapapasok mo. Kasi, hindi na para magdala kayo ng kalat sa buhay ko. Hindi na kayo para sumira ng kapayapaan ko. Mas protective ka na of your energy. Mas protective ka na of your mental health. That's why today ang topic natin ay 5 things you need to let go in your trentahin era. Ano ba itong mga mindset, mga bagay-bagay na dapat mo nang pakawalan, At huwag ka nang kumapit ng mahigpit para hindi ka stress. Kasi pag mas kumakapit ka, mas nakakangalay siya, mas mahirap, mas stressful. But when you start letting go, mas payapa. Mas relax. 'Di ba kapag yung kamay mo nakakapit, parang mas maraming energy kang ine-exert. But when you start letting go, mas payapa siya. And in fact, when you start letting go, mas nasa receiving mode ka. Mas nagke-create ka ng space for others to come or for opportunities to find you at hindi ikaw yung laging naghahabol. Number 1, you need to let go that you need to be ahead. Hindi mo kailangan laging nauuna. In fact, kapag nasa trentahin ka, mas gusto mo na nga minsang nahuhuli or minsan mas gusto mo nang nami-miss out yung mga bagay-bagay. Hindi na kailangan laging nakasabay sa trend. Hindi na kailangan laging updated ka sa mga happenings. Minsan, mas okay na yung joy of missing out kesa yung fear of missing out. Mas okay na sa atin na hindi tayo updated, hindi tayo part ng loop. Kasi ang kailangan mo lang naman talagang alalahanin at intindihin ay ang sarili mong buhay. So kung feeling mo na uuna sila, di mauna sila. Nung nagtrentahin ako, mas nag-release ako ng timeline pressure. Mas nirelease ko yung need ko to prove na dapat by this age mayroon ka ng sariling bahay at lupa. Dapat by this age kasal ka na, may pamilya ka na. Dapat by this age nakakapag-start ka ng mag-ipon for your retirement. Again, lahat naman to ay maganda. I mean, sino bang ayaw ng retirement fund? Sino bang ayaw ng bahay at lupa? Sino bang ayaw magkapamilya? But
kung hindi pa binibigay or kung wala pa, edi wag ipilit. Kasi lahat naman yan dadating if it's for you. Hindi mo kailangang ma-achieve lahat at a certain age. And when you start letting go na kailangan mong maunaw, kailangan mong ma-achieve yung mga bagay-bagay na yan, mas nabibigyan mo yung sarili mo ng kindness. Pag na-release mo yung pressure na nanggagaling lang sa society or sa boses ng ibang tao, mas payapa yung buhay. Ang totoo, wala naman talagang left behind. Never kang naging left behind. Nagiging left behind ka lang kapag kinompare mo yung sarili mo sa iba. Minsan di ka naman talaga nahuhuli. Minsan pinipilit mo lang sumabay doon sa bilis ng iba. And ito yung sasabihin ko and lagi kong sinasabi sa sarili ko, I don't need to figure life out. Hindi ko kailangang malaman lahat at ma-figure out lahat today. Mahalaga naman yung timelines. It gives us direction and of course, nagkakaroon din ng certain urgency kapag meron kang timeline na binibigay sa sarili mo. Pero huwag kang magpa-consume doon sa timeline. Or mag-set ka lang ng intention na hopefully by this age, but huwag kang magpakamatay para lang talagang mapilit mo yung timeline na sinet mo. Gawin mo lang siyang guide. Gawin mo lang siyang checkpoint. Gawin mo lang siyang part ng reality check mo. But do not let timeline consume you. Kasi may kanya-kanya tayong pacing ng buhay. Kung hindi mo na-achieve, edi bawi sa next timeline. Give yourself permission to be kind to yourself. That's why less na yung pagiging competitive natin less na yung pagiging bida-bida natin. Because ano nga bang hinahabol? Kanino ba dapat may patunayan? Palitan mo yung need to be ahead ng joy to be the last. Kumbaga, mas okay na mahuli ka, pero alam mong na-enjoy mo yung proseso, ninamnam mo yung bawat araw ng buhay mo, na-enjoy mo yung bawat kape na iniinom mo, payapa kang natutulog every night, meron kang better relationship, kasi you take life slowly, mas ninamnam mo yung sarap ng buhay. Kaysa yung nauna ka pero hindi mo na-enjoy yung proseso. Kakamadali mo. Number 2, you need to let go of people who no longer align. Hindi talaga lahat ay kasama mo sa pag-grow mo. May mga tao talaga na dati align kayo, dati close kayo, dati magkaibigan kayo, dati okay yung relationship ninyo because nag-meet kayo doon sa level of awareness or consciousness or maturity na align kayo. Ibig sabihin na attract ninyo yung isa't isa because gano'n naman you attract who you are. Pero pag ikaw nag-grow or na-outgrow mo yung mga tao na yon, talagang it's normal na magsa-separate kayo ng ways. It's normal na dati nakaka-relate ka sa kanya, dati naiintindihan mo siya, and ngayon hindi ka na nakaka-relate kasi nag-iba na yung mindset mo. At pwedeng sila din yung ganun sa'yo. Pwedeng sila naman yung naka-outgrow sa'yo. Kaya hindi na nag-work yung relationship. Kaya ako, every time I meet people or every time na may na-outgrow akong relationship, I'm just so happy na at some point in our lives, nagkasama-sama kami. Kumbaga, marami na rin akong mga set of friends na ngayon hindi na kami ganun ka-close. Hindi ko na sila masyadong nakakausap. Hindi ko na sila laging nakikita. Pero, hindi naman talaga natatapos yung connection The connection will always be there. Yung memories will always be there. Yung pagmamahal that you guys shared together, forever na yun sa puso mo, Forever na yun na maaalala mo na there's a certain portion or part of your life na meron kayong bonding, meron kayong moment together. And for sure, yung relationship na yun, yung friendship na yun, may naturo yun sa'yo. Meron siyang purpose bakit kailangan yung mag-meet. Bakit kailangan yung makilala yung isa't isa or bakit kailangan yung masaktan doon sa relationship na yon. Lagi siyang may purpose, lagi siyang may lesson, and hopefully you carry the lesson, you carry the love doon sa next relationship na i-build mo. Sometimes when you let go of people or relationship, it doesn't mean na you don't love them. Sometimes it means lang na you love yourself more. Hindi dahil sa hindi mo na sila mahal, pero ngayon lang, mas mahal mo na yung sarili mo, kaya mas pinoprotect mo na yung sarili mo sa mga relationship na alam mong hindi na align sa'yo. In your trentahin ni Ira, outgrowing relationship is normal. Masakit man siya pero hindi lahat ng kasama mo noon ay kasama mo hanggang dulo. Hindi lahat ng kasama mo noong binuo mo yung pangarap ay makakasama mo noong natupad mo na yung pangarap. Ang sakit noon, no? Parang, diba nung nangangarap ka, ibang tao yung kasama mo. Tapos nung natupad mo na yung pangarap mo, andyan na siya, nahahawakan mo na, nakikita mo na, na-experience mo na. Tapos wala na sila. Hindi mo nakasama yung mga taong kasama mong bumuo ng pangarap na yun. Oh my God, that is so painful. Pero
Te, yun talaga ang harsh reality ng adulting. May mga pangarap talaga na iba na yung kasama mo kapag natupad mo na. That's life. Again, nakakalungkot pero ganun talaga. Kaya te, in-nurture mo yung mga taong andyan pa rin. In-nurture mo yung mga tao na kasama mo nung binuo mo yung pangarap at kasama mo nung natanggap at natupad mo yung pangarap. Kasi bihira lang yung mga taong ganun na. Number 3, i-let go mo na yung need to prove yourself. Te, nakakapagod kapag lagi kang nagsisik ng external validation. Kasi kapag laging approval at validation ng ibang tao yung hinahanap mo, te, hindi yan matatapos. You will never be good enough until i-validate mo yung sarili mo. Ang tunay na validation ay dapat nanggagaling sa sarili. Kasi te, kung palaging nakadepende yung worth mo sa validation ng ibang tao, te, nakakapagod yun kasi hindi mo control kung paano kanila i-validate, hindi mo control kung paano nila i-receive yung binigay mo. And you will always be in the space of performance kapag lagi ka nagsisik ng validation. And then, nakakapagod palaging mag-perform. Nakakapagod na kailangan mong may patunayan para lang mag-gain ka ng friendship, mag-gain ka ng relationship, or para mahalin ka ng ibang tao. And kapag lagi ganun yung tingin mo sa sarili mo, minsan naaabuso ka eh. Kasi minsan, kapag wala ka ng supply na binibigay sa kanila, pag hindi mo na sila napapasaya or hindi mo na sila nabibigyan, aalis na sila te, or minsan aabusuhin ka nila na magbigay ka pa kasi doon nakadepende yung pagmamahal nila sa'yo doon sa performance mo. Versus you just allow yourself to show who you are, yung tunay na presence mo at hindi yung performance mo. Kasi pag mas minahal ka ng tao doon sa identity mo, doon sa worth na binibigay mo sa sarili mo, tayo hindi mo kailangan mag-perform. And mas maa-attract mo yung mga taong hindi user, yung mga taong transactional lang. Mas maa-attract mo yung mga taong mapagbigay din na kagaya mo. The more you try to prove, the more you lose yourself. Minsan, Tem, ang kailangan mong gawin ay walang gawin. Hindi mo kailangang magsalita minsan, hindi mo kailangang magbigay ng regalo, hindi mo kailangang mag-show lagi ng care. Minsan ang kailangan mo lang ay samahan sila. Or minsan nga kahit hindi mo sila samahan, minsan ang kailangan mo lang gawin ay wala. Kasi wala ka namang dapat patunayan. Kapag kailangan ka nila at nanghingi sila ng support, then ibigay mo. Pero minsan hindi mo kailangang magkusa. Minsan hindi mo kailangang isubo sa kanila. Minsan kailangan mo lang silang hintayin na kailanganin ka nila. Iba kasi yung rescue sa support. Kapag nagre-rescue ka ng tao, minsan parang ikaw na yung gumagawa for them. Kasi nga yun yung feeling mong mas mababalidate yung worth mo. Kapag ikaw na yung nag-rescue, ikaw na yung nag-solve sa problema nila. Versus support is just letting them learn their lesson. Hindi mo ini-skip yung process for them. Hinahayaan mo silang masaktan, hinahayaan mo silang madapa minsan. At andun ka lang to support them emotionally. Andun ka lang to support them and make them feel na hindi sila nag-iisa. Pero kapag kasi na-rescue mo na sila, tinatanggal mo sa kanila yung lesson eh. Tinatanggal mo yung dapat nilang matutunan doon sa pagkakamali or doon sa challenge na yun. So stop rescuing people and start supporting them. Kasi te, worthy ka kahit wala ka pang ginagawa. Kamahal-mahal ka kahit hindi ka overgiving. Kamahal-mahal ka by just being who you are. Number 4, you need to start letting go that you need to control everything. Te, hindi mo talaga makokontrol lahat. Yan yung number 1 source of stress and anxiety. Yung kailangan mo makontrol lahat. Yung kailangan mag-response yung life sa gusto mong result or sa gusto mong response. Kaya hindi ganun. Kaya nga minsan doon tayo sumusuko sa waiting season. Kasi minsan kapag may mga gusto tayong ma-achieve or gusto tayong ma-attract, minsan doon ka mas tinetest ng life kapag nasa waiting season ka. Kung matututo ka bang maghintay or gagawa ka na ng way mo at ifo-force mo na yung mga bagay-bagay kasi gusto mo nang i-control yung timeline. Pwede mong planuhin ang buhay, pwede mong iset yung vision board mo or yung mga goals mo sa buhay. Pero te, hindi lahat yan ay mangyayari according to your plan. Pwedeng yung mga bagay na gusto mo ay hindi maibigay sa'yo, or pwedeng meron kang gusto pero ang ibibigay sa'yo mas malaki, or pwedeng ibigay yan sa'yo hindi sa timeline na gusto mo. Ganon talaga ka-magical ang buhay. Kaya te, pag masyado kang controlling, doon talaga mas stressful ang buhay. When you start letting go of the control,
mas nanonotice mo na mas payapa yung life. And all you can do is surrender what you cannot control. Kapag wala kang faith, kapag wala kang personal relationship with God, mas mahirap tong gawin. Mas apurado ka. Alam niyo ba yung word na apurado? Parang mas gusto mo agad-agad. Minsan, tuso pa naman ang universe, no? Pag mas apurado ka at mas nagmamadali ka, aasarin ka talaga niya, te. Hindi niya talaga ibibigay sa'yo. Mas paghihintayin ka pa. Pero kapag mas relax ka na, pag mas wala ka ng pakialam kung matutupad pa ba or hindi, minsan nga nakakalimutan mo na. Doon pa mas ibibigay sa'yo ng universe yung gusto mo. May mga ganun tayong pangarap, di ba? Na nakalimutan mo na. Yung hindi mo na alam na ginusto mo pala ito dati. Tapos kapag natupad na, mapapa-recall ka mapapa-look back ka na. Hala, nilagay ko pala to sa vision board ko. Part pala ito ng journal entry ko before. And nakalimutan mo na, pero binigay pa rin ng universe. And doon mas nagiging magical yung buhay. Doon tayo mas, thank you Lord, thank you, na kahit na nakalimutan ko na, hindi ka nakalimot sa gusto ko. Nakakayak naman yun. May mga ganun, no? Ano ba, bigla ko naiyak. May mga bagay tayong ginusto na nakalimutan na natin. Pero never yung nakalimutan ni Lord. Ano ba yan? Never niya makakalimutan. Lagi niya yung ibibigay. And ibibigay niya yan dun sa moment na hindi mo ine-expect na matanggap. Ganun niya tayo kamahal. Ganun siya ka-supportive ng pangarap natin. And never siyang nakalimot sa atin kahit sa mga oras na nakalimot tayo sa Kanya. Ay, thank you Lord. I need tissue. Wait lang. Grabe, hindi ko in-expect na maiiyak ako. Parang bigla lang akong tinamaan sa sinabi ko. Bigla lang ako tinamaan doon sa statement na yun. Totoo yun. Ano ba yan? Never. And laging paniniwala ko na wala akong hiniling na hindi niya binigay. And lagi ko yan nababanggit sa mga talks ko or sa mga podcast episode ko. Hindi niya lang talaga ibibigay sa timeline na gusto mo. Pero dun sa timeline niya, kasi alam niyang mas kakailanganin mo yon. Mas magbibigay yun sa'yo ng lakas at mas magbibigay yun sa'yo ng validation na hindi ka nag-iisa. Laging may Diyos, laging may higher power, universe na gumagabay sa'yo. Hoy! Ay, hinga lang tayo. Okay na ako. Number 5 na kailangan mong i-let go, yung old version ng sarili mo. Yung version mo nung early 20s, even nung teenage life mo, ibang-iba ka na kapag nag-enter ka na ng trentahin era. Marami ka ng habits, mindset, and identities that no longer serve you. And kaya nga kanina, di ba, may mga relationship ka na rin na nilet go kasi nagbago na rin yung pagkatao mo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kaya, kapag sinabihan ka ng tao na, uy, nagbago ka na. For me, it's a compliment. It's a compliment na, oo, thank you naman at na-notice mo yung evolution ko. Thank you naman na na-notice mo yung pagbabago. Kasi, I work hard for this change. Hindi rin madaling magbago at mag-evolve. For me, it requires courage, vulnerability, and a lot of letting go for you to meet this version of you now. Hindi ka na yung dati at okay lang yun. Kung hindi yun tanggap ng mga tao sa paligid mo, okay lang yun. Ang mahalaga, tanggap mo yung sarili mo at masaya ka sa bagong ikaw. So always allow yourself to evolve. Always allow yourself to grow. And always grow for the better. Sana nag-grow ka para mas maging mabuti kang tao. Kasi may mga taong nagbago kasi mas naging greedy sila, mas naging masamang tao sila, nagpakain sila sa sistema. Sana mas piliin mo yung growth na mas nakakatulong ka sa ibang tao, mas nagiging humble ka sa buhay, mas pinapahalagahan mo yung mga simpleng bagay at yung relationship na meron ka ngayon. Grow to be a better person. Mas piliin mong maging mabuting tao lagi. Ang nanotice ko sa sarili ko, nung nagtrentahin ako, hindi na ako mayabang. Dati kasi parang mas okay sa akin mag-flex ng mga achievements. Ngayon, mas sinesekreto ko na nga yung success ko or mas sinesekreto ko na yung mga milestone ng buhay ko.
Minsan, share ko siya online because mas gusto ko lang mag-express ng gratitude dun sa mga taong sumuport sa akin. Or kapag tinanong ako about certain milestone, ang i-highlight ko is yung process, hindi yung winning moment. Kasi gusto ko laging mas maparealize sa mga tao na yung winning moment, saglit lang yun, te. Yung winning moment, saglit lang yung na-achieve mo siya, nahawakan mo siya, naka-receive ka ng palakpak or ng certificate or certain milestone. Pero ang mas gusto kong laging na-highlight is yung proseso. Kapag kinocongratulate ako ng mga tao, let's say, uy, dumadami na yung followers mo or marami ka nang nai-inspire doon sa mga tao, I always tell them na, 5 years ko na tong ginagawa. And ito yung naging journey ko since the day one na nag-create ako ng content up to now para ma-realize nila na if you also want this kind of milestone, you have to really go through the process. Hindi mo pwedeng i-skip yung process. Hindi mo pwedeng mag-jump agad doon sa gusto mong success. So that's why every time I also see people na nagtatagumpay sa buhay, I really admire them, not because of the result, but because alam kong may proseso silang pinagdaanan. Except doon sa mga taong gumawa ng masama para ma-skip yung process. So be a student of life and keep on growing. So that's it. Ito yung 5 things that you need to let go in your trentahin era. Number 1, the need to be ahead. Number 2, people who no longer align. Number 3, the need to prove yourself. Number 4, control over everything. And number 5, your old version of yourself. Letting go is not weakness. Hindi siya kahinaan. It's a form of maturity. It's a form of trust na kapag nag-let go ka, something better will find you. Something better will unfold. The more na nagle-let go ka ng mga tao, opportunity, mindset, or identities na hindi na-align sa'yo, the more na mas may experience mo yung kapayapaan at kagaanan ng buhay. Letting go leads to peace. Kung hindi peaceful ang buhay mo ngayon, ask yourself, ano yung mga bagay na hindi ko pa nile-let go? Ano yung mga bagay na masyado pang mahigpit yung kapit ko? Kaya hindi payapa yung buhay ko? Ano yung mindset, habits, identities, relationship na masyado ko pang pinanggigigilang kapitan? Kaya magulo pa at hindi pa payapa ang buhay. And if you want peace, maybe give yourself grace to finally let go of those. Kasi kapag trentahin ka na, I hope matuto ka ng bumitaw sa mga bagay na hindi para sa'yo. Alam mo na, para mas maramdaman mo ang kapayapaan. And that's it for episode 7. Maraming salamat for supporting the Trentahin Podcast. Thank you sa lahat ng mga comments ninyo. Nakikita ko yan at nababasa ko yan. If you can give this podcast a 5-star rating, I would highly appreciate. And also if you can follow and subscribe to this channel para mas dumami pa yung mga Trentahin na nag-grow. I-share mo na to sa mga kaibigan mo na kailangang marinig itong mga bagay na to. Every episode, I keep on saying, I hope to see you sa mga susunod pa na episode. And I hope magkita-kita tayo in person kasi goal ko talaga is magkaroon ng meet and greet or grand meet up ang mga Trentahins. Sumainyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Bye!